Hi guys, I'm Yudisela Bikibara from EK32. The topic is all about the case gain antenna. First, let's talk about the history of case gain antenna. The case gain antenna design was adapted from the case gain telescope, a type of reflecting telescope developed around 1672 and attributed to French prize laureate case gain. The first gain antenna was invented and built in Japan in 1963 by NTT, KDDI, and Mitsubishi Electric. So, parang pinaliliwanag lang sa history ay, kung babalikan natin is, na-adapt siya galing sa case gain telescope, which each of thoughts na ginamit it reflection kasi nga, yung case gain telescope is a type of reflecting telescope. At, syempre, unang-unang na-build nga do yung case gain is sa Japan noong 1963. Pero unang in-experiment ito noong 1973 rin agad ng Trans-Pacific Satellite Television. So next, what is the case gain? The case gain antenna are antenna which are constructed in the style of mirror telescope of the same name. Next, case gain antenna is a parabolic antenna in which a field antenna is mounted or behind the surface of concave main parabolic reflector dishes and is aimed at the smaller convex secondary reflector suspended in front and primary reflector. The case gain design is widely used in parabolic antenna, particularly in large antenna watched at those satellite ground station, radio telescope, and communication satellite. So, ang pinaliliwanag nga lang sa sinabi ko din sa about sa may case gain antenna is yung case gain antenna daw is nagbibigay siya ng a target of the history of case gain antenna is antennas adapt for a mirror telescope, which is called case gain telescope. And which talk about case gain antenna is the feed of communication and radio. Case gain antenna is isang parabolic antenna kung saan may feed antenna ay nilalagay sa likod ng surface ng main parabolic reflector dishes at nakatutok ito sa mas maliit na secondary convex reflector na nakasuspend sa harap ng primary reflector. Then, parang sinasabi rin sa case gain design is kadalasang ginagamit ng parabolic antenna siya sa satellite ground station, sa radio telescope and communication satellite. And now, magkakaroon tayo ng random questions. And the first question is, where in the origin of case gain antenna? Ang pagpipilian ay A. America, B. Europe, C. Japan, D. Russia. Now, proceed naman tayo sa advantage and disadvantage of case gain antenna. The advantage of case gain antenna is the feed reflector is more easily supported and the antenna is geometrically compact. And next, it provides minimum losing as a receiver can be mounted directly near the horn. And ito naman yung disadvantage niya. The subreflector of case gain antenna type are fixed by bar. The bar and secondary reflector constitute as an obstacle from the ray coming from the primary reflector in the most effective direction. May next question ulit tayo. Ang second question is, in what year did the type of reflecting telescope invented? Ang pagpipilian ulit ay A. 1672, B. 1627, C. 1963, D. 1936. And now, proceed naman tayo sa principle of case gain telescope. A convex secondary reflector is located at a concave primary reflector. So, kung makikita nyo nga sa PPT natin is may figure 1, ang principle of case gain telescope. So, parang pinaliliwanag dyan, sabi ni Sir Jerome, case gain ay isang French yon, naka-invento ng reflecting telescope. Dinidiscuss lang yan, ang case gain telescope daw is consists of a primary and secondary mirror. Sa traditional na reflecting ng telescope ay may isang ilaw na nagre-reflect mula sa primary mirror patungo sa eyepiece. At pinapalabas ng telescope body nito. At ang case gain telescope ay may makikitang butas kung saan pumapasok ang ilaw papunta sa aperture
tungo sa primary mirror na nire-reflect ng ilaw na pupunta sa secondary mirror. At syempre, gumagamit rin naman ito at titignan sa butas ng primary mirror para makita yung image. Also, a case gain antenna is used a fire control radar. So, parang sinasabi nga dyan na may isa siyang traditional nga, makita mo, nagre-reflect yung ilaw to primary to secondary dahil nga sa disenyo nito. So, next, ito naman yung second figure natin na nakalagay, a case gray antenna used in a fire control radar. Di ba nabanggit ko na kanina sa figure 1 about yung fire radar control. So, parang dito is ipapaliwanag ko lang siguro yung case gray antenna na nag-use daw or gumagamit ng fire control radar. So, in at telecommunication and radar use, a case gain antenna is antenna na kung saan nagpipid radiator at nakalagay o malapit sa surface ng concave main reflector. And syempre, yung nakikita niyo sa picture, di ba? Nakatutok siya sa convex subreflector. Pero pareho silang nagre-reflect ng focal point. Para kayo nga, di ba na makikita niyo naman sa picture. Then, ang energy nito ay nagsisimula or energy ay feed unit or a feed horn mostly. Illuminate the secondary reflector kung inire-reflect niya ito pabalik sa main reflector, kung saan mabubuo ang isang discard forward beam. Parang nga pagka nagre-reflect, parang bumabalik nga lang yung sa main reflector niya. So, may additional na naman tayong random question na nasa PPT. Who's the inventor of reflecting telescope? So, ito na naman ang choices natin. Francis Laureate, B. Sir Smith's case gain, C. James Aristotle, D. Serum Galum case gain. Yung next naman nating na figure ay ang principle of polarization changing plates. So, para makita na natin sa picture na to na meron dalawang plate at may isang hyperbolic metal reflector. Ayun yung kulay yellow pero metal talaga yon. So, makikita nga natin na may mga lines kung paano nagre-reflect, kung paano nagkakaroon ng feed. So, ito papaliwanag ko na. There is a possibility na mabold ang disadvantage ng shadow of secondary reflector. And it's a mounting strap. Ang solusyon ay makikita natin sa antenna just as a tracking radar, Skyguard, manufacturing in a company. So, ang subreflector ay nagre-reflect lamang ng horizontal polar wave at hinahayaan nito na lumabas ang vertical polar wave, habang ang main reflector ay nire-reflect ang lahat ng wave. So, makikita nyo naman sa picture, diba, na kung paano nagre-reflect, kung paano nagkakaroon ng horizontal, vertical line. And now, doon naman tayo sa last figure natin, ang antenna of a tracking and command guidelines radar for the SA/8 Greco. So, makikita nga natin sa figure na to na para sa isa talagang case gain or satellite or what else sa isang figure na yan. So, parang i-explain ko na lang kung paano siya tumatakbo sa loob. So, parang ganito yun. Umalis ang transmitted pulse sa horn radiator bilang a left-hand circular wave at dumadaan ng naturang wave sa quarter wave plate. Ito ay nagbabago at nagiging linear horizontal polar wave. Tapos, ang wave na ito ay gagabay naman na magre-reflect sa horizontal strain wire. Tapos, dadaan naman ito sa quarter wave plate where sa kabilang direction naman. So, parang ito na. The orientation of pins is a mirror now at makikita nakaikot ito sa 90 degree. Ito yung effect that the form of change of polarization in resisted. Kaya naman sa left-hand circular polar wave ay nagre-reflect pabalik sa primary parabolic reflector. Tapos, ang metallic reflector sa primary parabolic reflector ay gagawing right-hand circular polar wave. Yung left naman is a polar wave. At pagkatapos dumaan sa quarter wave plate ay
pangatlong beses ng right hand circular polar wave ay magiging linear vertical polar wave. And this is the one of a cross of sub-reflector grid without intersection and ultimate. Therefore, vertical polar toward is the target. And now, may random question ulit tayo. Pang fourth question na. Which of the following in the illustrated figure is included? Letter A. The principle of case gain telescope. B. Case gray antenna used in a fire control radar. C. Principle of polarization changing plate. D. Principle of case gain antenna radio. E. Antenna of attracting and commanding guidelines radar for the SKA Kireko. So, ito na yung pinakalas na topic natin about sa case gain antenna, ang geometric of case gain antenna. Meron tayong tinatawag na axle or front field. Ito yung yung kulay red na makikita natin ay ang parabolic reflector. And the next is ang supports ay ang kulay blue. And also, yung kulay green ay nagpipit ng antenna. So, para makita nyo nga sa next picture natin of off-axis or offset feed. Yung support niya nasa ilalim, yung parabolic niya ay medyo naka-curve na nagaganon din. Parang pares lang sila nun, pero pinagkaiba nga lang ay ang supported niya ay nasa baba. So, ito naman ang case gain na sinasabi natin. Ang parabolic niya ay ganon, pares lang din. Pero ang pinagkaiba nga lang nila ay mayroong convex, secondary, and reflector, yung kulay red na nasa kabilang side naman na kulay. Then, ang next, the last na makita natin sa picture ay ang Gregorian. Pares lang sila ng case gain. Pakita nyo naman sa picture kung anong talaga na parehas lang sila ng case gain. So, papaliwanag ko na medyo kung ano nga talaga ang geometric of case gain antenna. Primary reflector ay isang paraboid, habang ang hugis ng convex secondary reflector ay hyperbole. A primary conductor for creating a collimate planes wave in a field antenna is located at a far focus the hyperbole, habang ang focus ng primary reflector considered where the near focus of hyperbole. Kadalasan, ang secondary reflector and field antenna ay matatagpuan sa center axis ng dish. Pero sa offset case gain configuration, ang primary dish reflector ay asymmetric and focus of secondary reflector ay makikita sa isang side ng dishes. Kaya ang secondary reflector ay hindi maharangan ng primary reflector. So makikita nyo nga sa picture na ganun nga yung parang lumalabas sa geometric of case gain antenna. Last question natin. In which of the following company mentioned above is not included? Letter A, NDTI. B, Case Gain Company. C, KKDI. D, Mitsubishi Electronic. All answer in the question. Ito ay mga sagot natin sa mga tanong kanina. Thank you for listening to my report. God bless. Keep safe everyone. Thank you.